Ngayong Marso, sabay ang pagdiriwang ng dalawang bagay. Women's Month at Fire Prevention Month. Sino ang bibida? De syempre, mga babae. Pagdating kasi sa tapang, lakas at kakayahan, limitless na po tayong mga kabaro. Patunay dyan ang tatlong kwento ng mga nagbabagang babae. Walang takot na sumuong sa panganib. Nakikipagpatintero sa apoy ng kamatayan para makapagligtas ng kapwa at magsilbi sa bayan. Mga proud silang bumbera na nagniningas ang kagitingan at kabayanihan. Sila ang mga Women on Fire. Totoo ang kasabihan, hindi bali ng manakawan, huwag lang masunugan. Dahil sa sunog, lahat ng kabuhayan pwedeng matupok, maabo at malusaw. Kung minsan, ultimo pangarap at pag-asa tuluyan na ring nilalamon ng malaking apoy. Yan ang pilit isinasalba ng mga magiting nating mga bumbero na nakikipagpatintero kay kamatayan. Kabilang sa hanay ng mga bayani ng sunog, ang mga matatapang na babae. Hindi na lang kasi panlalaki ang propesyong ito. Sina Alma, Antoinette at Annabel. Ang magigiting na bumberas ng Maynila, Pasay at Muntinlupa. Si Fire Superintendent Alma Cassandra Gardose ng Pasay City, 15 taon na siya sa serbisyo. Kwento ni Alma, destiny daw niya ang maging isang bumbero. Ma'am Alma, gusto mo raw maging superhero nung kabataan mo. Totoo ba yun? Pagka ikaw kasi ay isang bumbero, kaya siya parang superhero yung pakiramdam. Kasi sa panahon ng kagipitan ng tao, sa panahon na kumbaga walang may gustong pumunta sa isang nasusunog na bahay, ikaw bilang bumbero, ikaw yung nandun. Ikaw yung tutulong sa kanila. Ikaw lang yung makakapitan nila sa panahon na yan. At walang kasing sarap sa pakiramdam kapag nakakatulong ka sa kapwa. Aminado si Alma, bumbero talaga ang gusto niya. Ito na rin ang naging una niyang trabaho. Dito niya nakita ang matinding sakripisyo ng kanyang mga kabaro, magampanan lang ang tawag ng tungkulin. Nakita ko po, lalo na kapag dating sa mga nanay, pagkabagong panganak, nabibigyan lang po kasi mga 3 months po na maternity leave. So napakahirap po bilang isang ina na bagong panganak ka, iiwanan mo yung anak mo kasi kailangan mo nang bumalik sa duty. Especially po, katulad naman po sa akin bilang isang anak, syempre yung oras po sa family, sa parents ko na may edad na rin po, may kakaunti po yung naibibigay na oras. Sariwa pa raw sa isip ni Alma ang isang insidente ng sunog na hinding-hindi niya makakalimutan. Ano ang pinakapeligrosong nangyari sa iyo? Yung rumisponde po kami noon sa Tutuban Fire kasi yun po matagal po masyado, inabot po ng ilang araw yun. And doon din po ako nasugatan sa kamay noon kasi marami na pong mga nabasag. Walang pahinga, balik po kami ng balik doon. Confined space po kasi yung paghinga, napakahirap po sa loob. Mula sa simpleng pangarap, isang ganap ng opisyal ng BFP si Alma. Ito yung calling ko. Ito yung kailangan. Ito yung gusto ko na makatulong sa kapwa. Kasi yung pagtulong kasi sa kapwa, hindi siya basta trabaho lang. Kailangan nararamdaman mo siya sa puso mo. Tulad ni Alma, first job din ni Antoinette Llanes ang pagiging bumbero. 12 taon na siyang naglilingkod sa bayan. Kwento niya, minsan na daw kasi siyang naging volunteer sa pagpatay ng apoy noong magkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Sa subdivision kasi namin, sir, is nagkaroon po ng actual na sunog. Nung nag-response ako doon, sir, parang mas na-feel ko na mas kailangan ako sa BFP services. Nung unay, nag-alanganin daw ang mga magulang niya sa kanyang desisyon. Masyado daw itong delikado. Nung una, sir, hesitant sila kasi nga medyo high risk talaga siya. Pero nung nakapasok na ako and na-orient naman sila nung pinsan ko, sir, yun, na-convince na siya na dito na po ako sa side. Dahil sa apoy, bumagsak ang tore ng hinding-hindi daw niya malilimutan ang unang beses niyang rumisponde sa isang sunog sa Maynila. Trauma ang kanyang inabot. Pasok po kami sa Eskinita kasi may reported na may na-trap na bata and then suddenly, sir, nag-collapse po yung dinadaanan namin. Hindi po kami nakapas dun sa way na.
Iba naman ang dahilan sa pagpasok bilang mga bumbera ng mga kasamahan ni Antoinette sa Muntinlupa City Fire Department. Sina Rowena at Grace. Aminado si Grace na dating nurse, isang matatag na trabaho at may magandang benepisyo ang pagiging bumbero. Bukod po sir sa inline din naman po kasi sa profession namin since meron nga pong emergency medical services. Secondly sir, andun na din po kasi yung stability po ng trabaho sir since nasa government po tayo. Challenge accepted naman ang dahilan sa pagpasok ni Rowena na dating empleyado sa isang resort. Ano po ako noon, around 7 to 8 years old, when I experienced a small fire lang naman po yun. Yung pong plancha na ginamit ay hindi po natanggal sa saksakan. And then, ano po siya, nasunog po yung flooring namin. Luckily, nakita po yun ng mother ko at natanggal niya. From there, sabi ko, alaki nung responsibility. And I am willing to take the responsibility dahil sabi ko nga, hindi lamang naman po aspeto ng fire suppression ang BSC. Magdadalawamput-pitong taon na sa serbisyo ang loving nanay na si Annabel. Iba pa pong dahilan kung bakit gusto ko po maging bombera. O bakit nga ba? Una po, heroism po. Kasi pag sinabing bombero ka, nandun yung word na heroism kasi ikaw mismo yung magsasagip ng buhay. Hindi lang po buhay, pati ari-arian po ng mga tao. Revelasyon ni Annabel. Minsan na rin palang nalagay sa alanganin ang buhay niya noon habang tumutulong sa mga nasunugan. Nasunog po sa pako, which is na-trap po ako doon sa patatlong palapag po. Na-trap ka? Eh po, yes Anong po. ginawa mo? Kasi po, bilang bombera, bilang isang babae, at saka lalo na bilang isang nanay, ang gusto mo yung magligtas ng buhay. So, sa eagerness ko po na ilabas yung mga tao doon sa building na yon, ako po yung naiwan. Bukod sa nakaambang peligro sa kanilang napiling propesyon, hindi rin daw uso sa mga bombera ang salitang day off. Hindi nga naman masasabi kung kailan magkakaroon ng sunog. On call po kami. Pwede lamang po kami magbakasyon on official leave. Kahit po yung kunwari weekends, we don't usually enjoy that. Kasi usually po, ang aming pong trabaho ay 24/7. Hindi naman po pwedeng mamili yung fire suppression, yung sunog na, okay, Monday to Friday lang ako mangyayari, di po ba? Swerte ni Annabel, napaka-supportive daw ng kanyang asawa. 3 ang kanyang anak, 2 ang babae. Kung sakali raw na piliin ng mga ito na maging bumbera balang araw, hindi niya pipigilan, bagkus, lubos pa niya itong ipagpapasalamat. Papayag ka ba na maging bumbero sila? Yes po, kasi po, isang karangalan po yung magtingkod po tayo sa bayan natin. Napaka-fulfilling po kasi yung makatulong ka sa bayan, makatulong ka sa kapwa mo in another way. Ano naman ang sabi ni Mister? Masaya po siya. Ang asawa ko ay napaka-supportive po. In fact po, isa po siyang non-uniform personnel, nagtatrabaho lang po sa opisina. Kumbaga po, kabaliktaran po kami. Ako po yung nasa operations, siya po yung nasa office. So, ang sabi naman ng asawa ko, as long as saan ka masaya, saan ka nakakatulong sa kapwa mo, at ganun mangyari gusto ng mga anak ko, papayag po siya. Ngayong Fire Prevention Month, walang kapagurang nangangalampag na ang Bureau of Fire Protection sa publiko na dapat maging maingat sa kanilang mga tahanan para maiwasang magkaroon ng sunog at maabo ang kanilang mga pinag-ipunang ari-arian. Mas ligtas nga naman ang may alam. Well, ang vision namin is laging pagpapahalaga sa buhay. Dapat mahalaga na ikaw ay makatulong. So, kung ikaw ay may sapat na kaalaman, kaya mong magligtas, Hindi lang ng iyong sarili. Dapat talaga ang paghahanda. Prevention, yan, importante. Preparedness, Dapat sunod-sunod na yan ating gagawin. Sa laki ng populasyon ng ating bansa, mahalaga na talagang laging safe, yung safety ng bawat isa. Sa pinakahuling datos, nasa mahigit 10,000 babaeng bumbero
bumbero na ang mayroon sa hanay ng Bureau of Fire Protection sa ating bansa. Peligroso daw ang trabahong ito, pero patas ang pagtingin sa lahat sa bawal bastos law ng BFP. Malaki ang pagpapahalaga ng ahensya sa kontribusyon ng mga babaeng bumbero. So, pero masasabi natin kung anong kayang gawin ng lalaking bumbero, kayang gawin ng babaeng bumbero. Kaya po, kayang-kaya. At wala namang nagiging diskriminasyon. Wala po. Kasi in place naman na po ang ating mga batas with regards po sa gender sensitivity. So, kumbaga inclusive naman na po ang programa at yung mga training ng BFP na nakalatag po para both sa babae at sa lalaki po na bumbero. Bukod sa Fire Prevention Month, ipinagdiriwang din tuwing buwan ng Marso ang Women's Month bilang pagkilala at pagbibigay pugay sa ambag ng kababaihan sa ating tahanan at lipunan. 2019 pa nagsimula ang partnership sa pagitan ng SM Supermalls at ng Bureau of Fire Protection. Kabilang sa mga programa ang pagtuturo ng tamang paggamit ng fire extinguisher at pagbibigay ng first aid. Layunin nito na masiguro ang kaligtasan ng mga taong pumapasyal sa mga mall at magbigay kaalaman para mapigilan at mabawasan ang pinsala tuwing magkakaroon ng sakuna tulad ng sunog. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa! Kasi po nagsisimula po talaga ang fire prevention po sa mga tahanan. At kung ipapakita ho natin at magiging aware po ang publiko kung ano po yung kaya nilang gawin on their own, then mas mababawasan po ang ating mga sunog. At gusto rin ho nating malaman nila na nandito po ang Bureau of Fire Protection and together po ng DILG, ng LGUs, and ng ating mga mabubuting volunteers para ho tumulong lagi. Halos sa 60 years na po ang paggunita ng tuwing Marso sa pagiging Fire Prevention Month, pero nililinaw po ng aming ahensya ng ang Fire Prevention Campaign ay buong taon. We just really intensify all the programs na meron sa buwan ng Marso kasi alam naman natin yung Marso po ay transition na rin mula sa malamig at papunta na tayo sa tag-init. Ngayong Marso, uno ay ramdam na natin ang simoy na mainit na hangin. Kaya mas marami din po sa datos namin ang tumataas ng number of fire incidents. Una na ring pinarangalan noong isang taon ang 10 katangi-tanging firemen and women sa buong Pilipinas na iniaalay ang sarili para sa kapakanan ng kapwa Pilipino at makapagsalba ng buhay ng iba. Ang mga kwento ng mga bumberang Pinay kailanman hindi matutupok dahil ang kanilang pagmamahal ay totoo at may dangal. Ang nais lang nila may mailigtas, may maprotektahan at may maibalik na pag-asa. Hindi lang kasi sila basta mga babaeng lumalaban, kundi nagliligtas.